Isang lalaking maitim ang buhok, natatakpan ng mga pasa at pasa, nagising at nagtataka kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Naisip niya kung paano bukas ang unang araw niya sa unibersidad, at hindi siya malate. Nakabiti na nakabaligtad gamit ang isang lubad, binuksan niya ang isang mata at naalala na dinala nila siya sa isang bakanting lote at binugbog siya ng husto kaya nawalan siya ng malay. Kaya nasuspindi siya sa isang puno. Mayroong ilang mga lalaki na nakatayo sa harap niya na may malisyosong ngiti. Isang lalaking nakapink ang buhok na nakaslik sa likod ang nagsabing hindi siya pinalad na maging kaklase ng naturang basura sa paaralan, ngunit hindi niya maisip na mauulit ito sa unibersidad. Naisip ng pangunahing tauhan na hindi nila siya pinaplanong pabayaan. Ibinabalik ang asul na notebook, sinabi ng pink na buhok na lalaki kay Lingsi na siya ay sapat na matigas para sa isang ulila. Palagi daw niya itong binubugbog sa paaralan, at hindi siya namatay. Naisip ni Lingsi ang katotohanan na ang pangalan ng taong ito ay Wogo, at siya ay dating kaklase, o sa halip ay isang maton. Sinabi sa kanya ni Wogo, na may masamang ngiti, na nakita niya ang kanyang karakter sa laro at mukhang cool siya. Nahulaan niya na si Lingsi ay napakasama sa katotohanan na naisip niya na siya ay magiging isang magandang lalaki sa laro kahit papaano. Nandilat ang mga mata ni Wogo, at matapos sabihin na ang nakikita lang niya ay naiinis sa kanya nang makita siya, sinuntok niya ito sa dibdib. Umuubo ng dugo si Lingsi at naisip niya kung paano niya ito ikinakapit mula nang hindi sinasadyang mabangga niya ito sa paaralan, at walang silbi ang paghingi ng tawad. Mabangis na tumawa si Wogo. Nakasimangot, naisip ng pangunahing tauhan na walang saysay na humingi ng awa sa mga taong katulad niya. Tinanong niya kung sino ang nagpahintulot sa kanya na maging isang nagising. Ang nagising ay simbolo ng ikalawang ebolusyon ng sangkatauhan. Sa ilalim ng impluwensya ng lumalagong katanyagan ng larong Heavenland, ang mga manlalaro na umabot sa pinakamataas na antas ng mas mabilis kaysa sa iba ay nakakakuha ng pagkakataong gawing propesyon ang laro. Salamat dito, ang kanilang mga in-game na kasanayan ay inililipat sa totoong buhay. Ito ang pangalawang ebolusyon, ang awakening. Ang mas bata at mas malakas ang nagising, mas mahalaga sila sa estado. Sa kanilang kataasan sa mga ordinaryong tao at sa kanilang mga espesyal na pribilehiyo sa pang-araw-araw na buhay at edukasyon, ang nagising ay naging tuktok ng mga piling tao. Mapanuksong nakipagkamay si Wogo at sinabing pinahiran niya ng dugo ng basura ang kanyang kamay. Nagulat na tumingin sa Lingsi ang dalawang lalaki sa tabi niya, at sinabi ng isa sa kanila na kung patuloy niya itong bugbugin, baka mamatay siya. Sa isang nagbabantang ekspresyon, lumingon sa kanya si Wogo at tinanong kung naawa siya sa kanya. Sinabi ng lalaki sa isang takot na boses na natatakot lang siya na kung talagang mamatay siya, baka magkaroon siya ng mga problema. Tinanong ni Wogo kung naisip niya na kung ang gayong kapahamakan ay namatay, ito ay makakaapekto sa kanya, ang mga piling tao. Nakabitin si Lingsi ng patiwarik sa harap nila, dumudugo ng husto. Napansin ng isa pang lalaki ang tingin ng pangunahing karakter. Kalmado ang mga mata ni Lingsi. Nagalit si Wogo, nakaumbok ang mga ugat sa mukha. Sumigaw siya na ito ang pinakakinasusuklaman niya sa kanya. Ang kasanayan sa Wogo ay isang rippling war cry. Epekto, ang malakas na dagandong ng isang mandirigma. Tinatakot at sinisira ang katawan at isip ng target. Ang sound wave mula sa ulo ni Wogo ay yumunig sa nakasabit na Lingsi. Sumigaw siya sa kanya para aminin na basurahan siya. Galit na galit sa kanya, tinanong niya kung bakit niya nakikita ang katatagan ng kanyang mga mata. Sumigaw siya na siya ay nagising at tinanong kung sino ang inaakala niyang siya. Bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Lingsi, at naisip niya na kung magkakaroon siya ng pagkakataong maging isang nagising na tao, iba ito. Sinabi ng isa sa mga lalaki na nahuhuli na ito at oras na para umalis. Nagsimulang lumubog ang araw sa lungsod, na naging kulay kahel ang mga gusali. Sinabi ni Wogo na nakakainip ito, at hindi man lang siya nag-init. Dagdag pa niya, mas lalo niya itong tatamaan sa susunod. Ang isa sa mga lalaki ay nagsimulang magsalita tungkol sa kung ano ang mangyayari kung hindi nila siya kalasin. Sumigaw si Wogo na hindi pa siya tapos, at nagbanta na kapag nag-ambala siya nito, ibibitin din niya ito. Nakabitin si Lingsi sa puno sa pamamagitan ng kanyang mga paa at iniisip na kung siya lang ang makakapagsimulang muli, ito ay magiging mahusay. Naisip niya kung paano hindi iyon mangyayari.
Gabi na, residential building. Bumaba si Ling Si sa shower, pinunasan ang kanyang ulo ng tuwalya. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga pasa at gasgas. Tiningnan niya ang helmet na nakahandusay sa mesa, kasama ang mga wire at kumikinang na screen nito. Nakahiga si Ling Si sa kama, nakasuot ng diving helmet. Isang asol na bilog ang lumitaw sa kanyang helmet. Heavenland, ang pangunahing lungsod ng Casfa. Ang pangalan ng pangunahing karakter sa laro, tulad ng sa buhay, ay Ling Si. Siya ay isang maximum level 120 na magnanakaw. Nakatayo siya sa harap ng blue table ng mga manlalaro. Itinuturing ni Ling Si ang kanyang sarili na isang mahuhusay na manlalaro, ngunit sa kasamaang palad, nagsimula siyang maglaro makalipas ang isang taon kaysa sa iba at dahil dito, sa maraming paraan ay mas mababa siya sa mga naglalaro ng mas matagal. Sa pagtingin, sinabi ni Ling Si na halos hindi niya nakuha ang legendary dagger kahapon, ngunit bumaba lang ang kanyang ranggo sa mesa ng mga magnanakaw. Sa pagtingin sa talahanayan ng manlalaro, sinabi niya na sila ay sapat na mapalad na makahanap ng magagandang bagay sa isang hindi pa natukoy na kuweba, o sila ay tinulungan ng mga mataas na antas ng mga manlalaro. Sinabi ng pangunahing karakter na siya ngayon ay nireranggo sa 3,960,000. Lumipad sa screen gamit ang kanyang kamay, nakasimangot si Ling Si. Mula 2061 hanggang 2062, gumugol siya ng isang buong taon upang makapasok sa nangungunang 100,000 manlalaro ng kanyang klase. Marahil ito ay magiging isang mahusay na tagumpay para sa isa pang manlalaro. Sa unang pahina ng nangungunang 100 manlalaro sa magnanakaw, dapat mayroong mga Diyos. Si Ling Si, bilang kanyang karakter sa larong may puting buhok, ay umiling at naisip kung paano siya hindi may ranggo sa nangungunang 100 magnanakaw. Lumakad siya pasulong, napapaligiran ng mga puno, nakababa ang ulo, at naisip ang katotohanan na ang nakakatakot na tuktok ng kapangyarihan ng labanan ay hindi rin mapag-uusapan. Naisip niya na kung magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon, marahil ay magiging awakened din siya. Isang matipunong lalaki na nakasuot ng baluti ang bumaling sa babae at sinabi na para sa gayong mga pakikipagsapalaran, hindi mo kailangang humingi ng tulong sa mga tagalabas, at maaari nilang tawagan ang kanilang angkan para sa tulong. Isang batang babae na may mapusyaw na kulay rosas na buhok, nakasuot ng maitim na asol na balabal, ay nakatayo na may dalang lilang aklat na umaaligid sa kanyang kamay. Sumagot siya ng nag-aalalang mukha at sinabing kung hindi niya ito nakilala, sasali na sana siya sa grupo ng ibang manlalaro. Sinabi niya na ayaw niyang gamitin ang tulong ng angkan, at bukod pa rito, sinamantala na niya ang alok nito at kumuha ng iba pang mga manlalaro. Ang nakabaluti na lalaki ay ngumiti ng awkward, kinamot ang kanyang ulo, at sinabi sa batang babae na bilang isang bodyguard, siya ang may pananagutan sa kanyang kaligtasan, at mayroong maraming mga manloloko at mga taong may masamang intensyon sa Heavenland. Bahagyang nabuksan ang isang mata, sumagot ang dalaga na hindi siya bata at nakikilala niya ang mga ganoong bagay. Tinanong niya kung marami siyang ginastos para kunin ang 3 sa likod nila. Sumagot ang lalaki, at sinabing may isang magnanakaw at malamang na ito ang nakatayo malapit sa teleport. Lumingon sa kanila si Ling Si at nagpakilala habang nakahawak ang kamay sa dibdib. Sinabi niya na siya ay isang level 120 ghost thief, at kinuha nila siya. Sinabi ng mabangis na lalaki na hindi niya kailangang magpakilala dahil nakita nila ang kanyang mensahe. Sinabi niya sa kanya na narito lamang siya upang punan ng grupo, at ang kanyang trabaho ay hindi lamang upang pabagalin sila. Mabilis siyang pinandilatan ni Ling Si at pinag-isipan kung paano niya hindi talaga gustong makipag-usap sa realidad. Nagtataka siya kung bakit hindi alam ng ilang tao kung paano panuulin ang kanilang mga dila. Nakasimangot ang lalaki sa kanya. Isang babaeng nakahod na may mga tainga ng hayop at isang mukha na nakabalot sa mga bendahe ang nagsabi kay Ling Si na narinig niya na hindi siya miyembro ng anumang klase, kahit na ang unyon ng lahat ng mga angkan. Sumagot ang pangunahing karakter na isa siyang solo player. Ang unyon ng lahat ng klase ay isang lugar ng pagtitipon para sa pinakamahusay na mga manlalaro, isang organisasyon na pumasa sa anumang mga pakikipagsapalaran at tumutupad sa lahat ng posibleng mga kinakailangan para sa pera. Matagal nang sapat ang kakayahan ni Ling Si para sumali sa unyon, ngunit hindi niya kayang bayaran ang entry fee, at kailangan niyang mag-withdraw ng pera sa laro para maghanap buhay. Isang babaeng may busog, nakasuot ng baluti at berdeng balabal na may hood,
ang nagsabing ang mga nag-iisa na tulad niya ang higit na natakot sa kanya. Ipinaliwanag nila na wala siyang kwalipikasyon at walang garantiya, at posibleng hindi sinasadyang narito siya. Walang pakialam na sumagot si Ling Si. Pinutol ng mamamana ang kanyang mga ngipin sa pagkagalit at tinanong kung sino ang inaakala niyang siya. Hiniling sa kanila ng blonde na buhok na babae na huminahon at huwag makipag-away. At sinabi na dahil nandoon silang lahat, dapat nilang simulan ang paghahanap. Naisip niya kung paano nagkamali ang mga bagay bago pa man magsimula ang paghahanap, at iniisip kung magiging okay ang lahat. Hinatak ng lalaki ang kanyang hinlalaki sa kanyang sarili at ngumiti, sinabing wala siyang dahilan para mag-alala dahil narito siya. Inanunsyo nila na natipon na ang grupo at oras na para mag-teleport sila. Sinabi nila kay Ling Si na mauuna siya. Nakasimangot, pumasok siya sa portal. Ang tore ng mga lumulutang na hugis parihaba na figura ay kumikinang na may maliwanag na asul na liwanag. Binalot ng mga bolts ng asul na enerhiya ang lahat. Tinanong ng nagulat na grupo kung ano ang nangyayari at kung bakit kakaiba ang teleport field. Tinatanong nila kung ano ang bagay, tinitingnan ng maliwanag na kumikinang na teleport. Sinabi ng batang babae na may nag-aalalang mukha na hindi pa ito nangyari noon. Ipinapalagay niya na ito ay isang error sa system at sinabi na ang Ling Si ay nakalog-in na. Nakatayo ang Ling Si na napapalibutan ng maliwanag na asul na enerhiya. Tinanong niya kung nasaan siya at sinabing mag-teleport siya sa lokasyon ng paghahanap. Ipinapalagay niya na ito ay isang uri ng pagkakamali. Sa pagtataka, napansin niyang napakagulo ng enerhiya ng teleport. Napansin niyang balot ng asul na parihaba ang katawan niya. Nagulat siya nang makitang nagkakawatak-watak ang kanyang katawan. Hindi matagumpay na pinindot ni Ling Si ang exit button at ipinapalagay na sira ang laro. Nakabalot ang mga asul na parihaba sa kanyang braso, at napagtanto niyang nawawala ang kanyang katawan. Mapait na humagulgol, naisip niya kung gaano siya kapaspalad na makatagpo ng gayong bug. Tinanong niya kung mayroon man sa kanyang buhay na dapat asahan. Nanlungo ang kanyang mga mata, hiniling niya sa akin na mabilis itong burahin. Nang mawala siya sa kalahati, napansin niya na, sa kabila ng lahat, ito ay nagiging napakatahimik sa loob. Tinanong niya kung bakit. Inakala ng pangunahing tauhan na kalmado na ang pakiramdam niya. Tumatawa, sinabi niyang hindi mahalaga. Pagod daw siya at gusto rin niyang mabura sa realidad. Naisip niya na sa anumang kaso, wala siyang mabubuhay, at marami siyang pinagsisisihan. Sa pagtingin sa teleport, napansin ng lalaki na hindi pa rin lumalabas si Ling Si. Nagsimangot siya. Nagulat na tumingin ang lalaki sa dialogue box. Napansin niyang nawawala rin ang account ni Ling Si. Pagbukas ng kanyang mga mata, nakita ng bida ang isang dilaw na lampara sa kanyang harapan at iniisip kung nakabalik na ba siya. Nakaunat ang braso sa harap niya, naisip niya kung bakit napakahaba ng braso niya. Ipinapalagay niya na sila ay mga guni-guni. Pag-upo, sinabi niya na may mali at naisip na kakaiba ang kanyang katawan. May napansin siyang salamin sa malapit. Pagtingin niya dito, nakita niya ang mukha ng game character niya. Nagulat siyang nagtanong kung nasa laro siya. Napansin ng lalaking maputi ang buhok na may umuurong na hairline na gising si Ling Si. Tinanong ni Ling Si kung sino siya sa takot na boses. Napagtanto niya na ito ay totoo. Tinanong ng lalaki kung natakot siya. Napansin niya na parang wala siyang naaalala. Natagpuan daw niya ito sa isang eskinita nang namumulot siya ng karne. Agad niyang itinuwid ang sarili at sinabing natagpuan niya ito habang itinatapon ang basura. Nagtanong si Ling Si kung nasaan sila ngayon. May ibinuhos sa isang mangkok na may sandok, sumagot ang lalaki na nasa bahay niya sila. Isang araw na raw nawala ng malay si Ling Si at dapat magutom. Sinabi niya sa kanya na kumuha ng pagkain. Tinanong ng pangunahing tauhan kung ano ang nangyari. Isang TV na may hindi gumaganang imahe ang nagsabi na ang Heavenland, isang bagong laro na inilunsad sa ilang bansa, ay inilabas 3 buwan na ang nakakaraan. Si Ling Si ay nakasimangot at sumulyap sa TV. Sinabi ng boses sa TV na mula pa noong simula ng paglulunsad nito, ang larong ito ay umakit ng napakaraming manlalaro, at ang kanilang bilang ay sumisira sa lahat ng makasaysayang talaan. Ang pangunahing tauhan ay nakakuha ng pansin sa katotohanan na ang Heavenland ay inilunsad 3 buwan na ang nakakaraan.
Inanunsyo ng boses sa TV na ito ang magiging pinakamalaking kaganapan ng 2060 at hinikayat ang mga tao na kumonekta sa Heavenland at matupad ang kanilang mga pangarap. Nagulat si Ling Si nang isipin na ang taong 2060 ay 3 taon na ang nakararaan. Lumingon siya sa kanya at tinanong kung anong taon iyon. Sumagot siya na, gaya ng sinabi nila sa TV, 2060 na ngayon. Tinanong niya kung galit ba siya sa gutom. Laking gulat ni Ling Si nang isipin na bumalik siya 3 taon na ang nakalilipas at kung narinig ng langit ang kanyang mga pakiusap. Napagtanto niya na talagang nagkaroon siya ng pagkakataon na magsimulang muli. Tinanong ng lalaki kung okay lang siya. Nakaupo si Ling Si na nakatalikod sa kanya, nanginginig at tumatawa. Nakangiti, sumagot siya na mas maganda ang pakiramdam niya kaysa sa ayos. Naisip niya na sa pagkakataong ito, mayroon siyang mga layunin na makapasok sa nangungunang 100 at maging maladyos tulad ng mga manlalarong iyon. Maging ang pinakamalakas na nagising. Lumikha ng iyong sariling guild. Nakakunot ang noo, determinado siyang tumingin sa unahan. Nakaupo si Ling Si sa mesa, kinakain ang laman ng isang mangkok. Sumigaw sa kanya ang lalaki para kumain ng dahan-dahan. Tumatawa, sinabihan niya itong huwag magmadali dahil marami pa sa palayok. Ang pangunahing tauhan na may karne sa kanyang bibig at isang mangkok sa kanyang kamay ay umabot sa tinapay at sinabi na kapag siya ay nagising, napagtanto niya na siya ay gutom na gutom. Pagtalikod, sinabi ng lalaki na bibigyan niya siya ng supplements ngayon. Habang tinutulungan niya ang kanyang sarili sa isang plato, tinanong niya kung nag-iisa ba siya. Malungkot na ibinaon ni Ling Si ang kanyang mga mata. Huminto sa paggalaw ang kanyang mga kamay at naisip niya na kapag bumalik siya sa nakaraan, napagtanto niyang lagi siyang nag-iisa. Akala niya ay hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga magulang at maaaring matagal na silang patay. Naalala niyang naglalakad siya sa isang manyeb na eskinita na napapaligiran ng mga mag-asawa at pamilya. Naisip ni Ling Si na wala talaga siyang pakialam sa kanila. Sumagot siya ng malungkot na tingin na siya ay nag-iisa. Saglit na huminto ang lalaki at sinabihan siyang pumunta rito paminsan-minsan, kahit na hindi pa niya maintindihan kung ano ang lugar na ito. Sa pagbabalik tanaw sa mga itim na bag sa sulok ng silid, napansin ni Ling Si ang lokal na kapaligiran. Ipinapalagay niya na ito ay isang slum. Hindi kalayuan sa mga skyscraper ng lungsod ay mga battered na gusali na natatakpan ng mga bitik. Idinagdag ng isang lalaking may malungkot na mukha na isa rin itong kanlungan para sa mga taong hindi mabubuhay sa kalapit na lungsod. Aniya, ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga mahihirap. Naalala ni Ling Si na sa kanyang nakaraang buhay, maaari siyang umasa sa isang scholarship at ipon mula sa part-time na trabaho, kaya umupo siya ng isang silid sa isang murang dorm sa malapit. Ipinaalala sa akin ng lalaki ang isang laro na kaka-advertise lang sa TV. Sinabi niya na may gumastos ng lahat ng kanilang ipon kanina para makakuha ng gaming helmet at hindi makapagpatahimik dahil gusto nilang bilhin ito. Tumangala ang lalaki at sinabing anak niya ang namatay hindi nagtagal. Sinabi niya na sinabi sa kanya ng kanyang anak na mayroong isang bagong laro na tinatawag na Heavenland, at kung siya ay magising, maaari niyang pasayahin ang mga ito at sinabi na sigurado siyang gagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa larong ito. Sinabi ng lalaki na gusto niya talagang tumulong na makaalis dito. Tinanong niya kung paano posible na baguhin ang katotohanan ng napakadali salamat sa laro. Dagdag pa niya, walang muwang siya. Sinabi ni Ling Si na posible nga ito. Nang marinig ang kanyang mga salita, sinulyapan siya ng lalaki. Ipinatong ni Ling Si ang kanyang kamay sa likod ng upuan at sinabing ang pagiging isang nagising na tao ay maaaring magbago ng malaki sa iyong buhay. Sinabi niya na hindi ito isang normal na laro. Nakasimangot, sinabi ng bida na hindi nagsisinungaling ang kanyang anak, at hindi pagmamalabas na sabihin na ang Heavenland ang kanilang pangalawang mundo sa hinaharap. Lumuhas sa mga mata ng lalaki, at naalala niya ang mga salita ng kanyang anak na tiyak na magpapasaya sa kanya. Sinabi niya na ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kanya tungkol sa kabigatan ng laro ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak. Tumatawa, nagpasalamat siya sa kanya. Nakangiting sinabi niya kay Ling Si na parang nag-aaral pa siya. Inalok niya na hayaan siyang manirahan dito kung wala na siyang ibang mapupuntahan. Nagulat ang pangunahing tauhan at nagpasalamat sa kanya. Sinabi ng lalaki na mayroon siyang isang bagay para sa kanya, at walang silbi na itago ito dahil wala na ang kanyang anak.
Ang pangunahing tauhan ay nililinis ang mga plato mula sa mesa. Inabot sa kanya ng lalaki ang isang gaming helmet. Ang mga mata ni Ling Si ay gamulong, at napagtanto niya na ito ay isang unang henerasyong helmet. Sinabi ng lalaki na hindi na kailangan ng kanyang anak ang bagay na ito na magpapatupad ng kanyang mga pangarap, at sa wakas ay titigil na ito sa pagkolekta ng alikabok. Tinanong niya ang pangunahing karakter kung hahayaan niyang mabuhay ang pangarap ng kanyang anak. Seryosong sinabi sa kanya ni Ling Si na huwag mag-alala. Nakasimangot, sinabi niya na hindi lamang niya itutuloy ang pangarap ng kanyang anak, kundi malalampasan din niya ito. Kinuha niya ang helmet sa kanyang mga kamay. Nagpasya siyang magsimula ngayon at ilagay ang helmet sa kanyang ulo. Sinasabi ng mga dialogue box, lumikha ng isang karakter. Pumili ka ng isang pangalan. Ling Si, piliin ang iyong lahi at klase. Tao, naisip ni Ling Si na mas komportable ang paglalaro bilang tao. Inilalarawan ng dialogue box ang mga tao bilang mga katutubo ng Tianyong Mainland. Mayroon silang balanseng pisikal na katangian at kamangha-manghang karunungan. Ang karunungan ay isang sandata na maipagmamalaki ng mga tao. Ang mga tao ay mayroon ding 3 punto ng karunungan at 3 punto ng pangunawa. Ang bawat antas ay nagpapataas ng karunungan at pangunawa sa pamamagitan ng isang dagdag na punto. Naisip ni Ling Si, na tumitingin sa mga larawan ng duwende, na hindi niya talaga nagustuhan ang mga tainga ng Elven. Inilarawan ng dialogue box ang mga duwende, na isinalin bilang ang pinakamarangal na lahi. Mayroon silang elegante at pinong hitsura, isang nababaluktot na katawan, nagtataglay ng mga ranged at suntukan na armas, pati na rin ang karagdagang 3 punto ng kagalingan ng kamay at 3 punto ng kagandahan. Ang bawat level up ay nagpapataas ng liksi at kagandahan ng isang dagdag na punto. Ang dialogue box ay naglalarawan ng mga orc, isang lahi ng mandirigma na kilala sa lakas nito. Mayroon silang lakas ng pagsabog at malakas na katawan. Maaari silang makatiis ng malaking bilang ng mga pag-atake. Mayroon silang karagdagang 3 puntos ng lakas at 3 puntos ng depensa, at ang bawat level up ay nagdaragdag ng karagdagang 1 punto ng lakas at depensa. Naisip ni Ling Si kung sino ang dapat niyang piliin. Ang mga bentahe ng iba't ibang lahi ay maaaring magkaroon ng isang tiyak na epekto sa pagpili ng trabaho. Mayroong 5 pangunahing klase: mandirigma, salamangkero, mamamana, magnanakaw, at pari. Ang mga magnanakaw ay may 3 sangay ng mga pagpapabuti. Isang anino na magnanakaw na tao at may kakayahang palihim na pumatay. Ang isang magnanakaw na isang duwende ay mahusay sa bilis at liksi. Kung pumili ka ng isang orc, kung gayon ang gayong magnanakaw ay magiging mabuti sa mga pag-atake at paghaharap. Nagpasya si Ling Si na pumili ng tao dahil naglaro siya bilang Shadow Thief sa nakaraan, at hindi dapat sayangin ng isa ang karanasan ng nakaraang buhay. Sabi ng dialogue box, pumili ka ng lalaking-lalaki, class thief. Nakuha mo ang mga pangunahing aktibong kasanayan na tinatawag na backstabbing. Mayroon kang 12 dagdag na puntos, at gusto mong ilaan ang mga ito sa iyong mga istatistika. Naisip ni Ling Si ang katotohanan na ang unang antas ay nagbigay ng 12 dagdag na puntos, ngunit sa kanyang nakaraang buhay, nakipagtulungan siya sa mga rekomendasyon. Sa harap niya ay isang dialogue box na may mga istatistika, lakas, pangunawa, depensa, liksi, karunungan, kagandahan. Ang pangunahing karakter ay nag-click sa pindutan ng kumpirmasyon. Napagpasyahan niya na gusto niyang maging maliksi sa buhay na ito para mas mabilis siyang mag-level up. Inihayag ng dialogue box na kumpleto na ang pamamahagi ng mga kasanayan, at binigyan siya ng mga damit para sa mga magnanakaw ng sangkatauhan. Si Ling Si, na nakasuot ng itim na damit, ay nababalot ng magaan at asul na parihaba. Nagsimulang magbilang ang mga dialogue box mula 5 hanggang 1. Isang puting lungsod na may malalaking asul na kristal at isang kastilyo. Ang pangunahing lungsod ng Heavenland ay Casfedor. Sabi ng dialogue box, maligayang pagdating sa Heavenland, Ling Si. Nababalot ng asul na liwanag, naisip ng bida na narito na naman siya. Naisip niya kung paano sa kanyang nakaraang buhay, nagsimula siyang maglaro 1 taon pagkatapos ilabas ang laro, at sa pagkakataong ito, sasamantalahin niya ang pagkakataong ito. Natagpuan ni Ling Si ang kanyang sarili sa isang pulutong ng mga tao. Tumingin siya sa paligid. Ang mga tao ay patuloy na lumalabas sa teleport,
at ang mga tao sa harap nito ay maingay. Naisip ni Ling Si kung paano ito naging 3 buwan lamang mula nang buksan ng server, at napakaraming tao narito. Pagbukas ng mga dialogue box, napagpasyahan niyang kailangan niyang magmadali at gumawa ng plano. Nagpasya siyang makita kung sino ang may pinakamataas na antas ngayon. Nagulat siya sa kanyang mga mata. Sa unang lugar ay ang Immovable Dark Pattern, isang level 12 warrior. Ang Immovable Dark Pattern ay isang manlalaro na nagtatago ng kanyang personal na impormasyon. Walang nakakaalam ng mga detalye ng kanyang pagkakakilanlan, hindi siya sumasali sa anumang guild. Kasabay nito, siya ay isang tao na iniimbitahan ng lahat ng mga guild, at iginagalang bilang emperador ng mga tao at ang pinakamalakas na manlalaro sa Heavenland. Tinupi ni Ling Si ang kanyang mga braso at sinabing ang Immovable Dark Pattern sa kanyang nakaraang buhay ay palaging nasa tuktok ng listahan. Idinagdag niya na ang isang propesyonal ay palaging isang propesyonal. Sa isang pagsimangot, sinabi ng pangunahing karakter na halos lahat ng mga manlalaro mula sa tuktok ng nakaraang buhay ay nasa kasalukuyang tuktok, at ang ilang mga maalamat na guild mula sa nakaraan ay lumitaw kamakailan lamang. Nagpasya siyang kailangan niyang magmadali. Iwinagayway ni Ling Si ang kanyang balabal at naisip na sa buhay na ito, gagamit siya ng karanasan at magiging isang hindi magagapi na manlalaro na walang makakapantay. Habang papalapit siya sa teleport, naisip niya na siya ang magiging pinakamalakas na magnanakaw na walang katulad na bilis, at siya ay magiging tulad ng isang Diyos sa laman. Nakasimangot, naisip niya na siya ang unang Magi gising. Sa pagpasok niya sa liwanag ng portal, nagpasya siyang simulan ang kanyang pag-akyat. Lumilipad ang mga halimaw sa nayon. Pumasok si Ling Si sa nayon mula sa portal at naisip na bagamat maraming beses na niyang binisita ang nayong ito sa kanyang nakaraang buhay, tuwing nandito siya, nagulat siya sa kasikatan ng lugar na ito. Novus Village sa pangunahing bayan ng Kasfa. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa isang abalang kalye. Isang tao ang sumisigaw tungkol sa pagbebenta ng kagamitan para sa mga nagsisimula. Ang pangalawa ay nagtatanong kung mayroong automatikong pag-navigate para sa mga misyon. Ang isa pa ay nagsasabi na sila ay nagtutulungan upang linisin ang mga halimaw, at hinihiling sa mga interesadong tumugon. Ang isa pang tao ay nagtatanong kung mayroong isang mabait na tao na magpapakita sa iyo ng daan. Isang matipunong lalaki, kung saan makikita ang ika-4 na antas, na napapalibutan ng mga tao, ang nagsabi sa mga nagsisimula sa unang antas na lahat sila ay may isang panimulang pilak na barya, at mayroon siyang mga armas at kagamitan para sa unang antas. Inanunsyo niya ng may ngiti na ang mga item na ito ay mas mahusay kaysa sa mga karaniwan, at mas mabilis silang mag-level up. Sinabi niya sa kanila na magmadali dahil hindi na sila magagamit muli. Sa itaas ng kanyang palad ay isang dilaw na dialogue box na may button na kumpirmasyon sa pagbabayad. Sinulyapan ni Ling Si ang karamihan. Isang tao ang nagtanong kung ang nagtitinda ay may baluti para sa mandirigma at sinabing magandang magkaroon ng higit pang proteksyon. Ang isa pang tao ay nagtatanong kung mayroong isang tauhan para sa salamangkero. Ang isa pa ay nagtatanong kung mayroon siyang damit ng pari upang madagdagan ang kanyang karunungan at mana. Sumagot ang tindero na nasa kanya ang lahat at sinabihan silang dumaan ng paisa-isa. Naisip ni Ling Si kung paano sa kanyang nakaraang buhay, gumastos din siya ng 12 tansong barya para bumili ng level 1 na mga magnanakaw na dagger, na may 2 pang pag-atake kaysa sa punyal ng isang baguhan. Naalala ng pangunahing tauhan kung paano niya tiningnan ang bagong nakuhang punyal na may kislap sa kanyang mga mata. Hinawakan ang noo gamit ang 2 daliri, naisip niya na ngayong iniisip niya ito, napagtanto niya kung gaano siya katanga. Masayang inihayag ng nagbebenta ang pagbebenta. Ipinikit ni Ling Si ang kanyang mga mata at naisip na ang kagamitang ito ay maaaring makuha sa 3 antas ng mapa. At ang mga naturang negosyante ay kadalasang nakikitungo lamang sa mga nagsisimula na ang pag-upgrade ay wala silang pakialam, at pagkatapos ng 3 antas ay nawawala sila. Ang pangunahing karakter ay patuloy na naglalakad sa kalye, iniisip na ang isang maagang pag-upgrade ay hindi mahirap. Ang Novus Village. Matapos lumampas sa 5 ang antas ng manlalaro, hindi na sila makakapasok dito maliban kung may espesyal na misyon. Naisip ni Ling Si na mas mabuting magmadali at mag-level up. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang level 1 na duwende na may kulay rosas na buhok na humihiling sa isang tao na isama siya.
Masunurin daw siya. Nagtawanan ang lalaki bilang tugon, sinabing tiyak na dadalhin niya ang isang cute na duwende. Ang isa pang level 1 na lalaki mula sa karamihan ay sumigaw kung maaari rin nilang idagdag siya, at idinagdag na siya ay magiging isang masunerang manlalaban. Hiniling sa kanila ng duwende na idagdag ito kung mayroon silang silid, at pinasalamatan sila ng isang ngiti. Tumawid si Ling Si at naisip na ang ikatlo at ikaapat na antas ng mga manlalaro ay lalong sikat dito. At ang pinakamataas na antas, ang ikalimang antas ng Novice Village, ay mas katulad ng isang boss. Ang isang level 5 na lalaki na nakasuot ng sombrero ng wizard ay tumingin ng masama sa taong nasa harap niya at sinabing ililipat niya sila sa ikatlong antas para sa hindi bababasa. 3 barya. Sa Heavenland, ang mga manlalaro ay maaaring bumuo ng isang grupo sa unang antas kung ang pagkakaiba sa mga antas sa loob ng koponan ay hindi lalampas sa ikalawang antas, kaya ang mga advanced na manlalaro para sa paglilinis ng mga halimaw sa isang baguhan na grupo ay karaniwan. Sa dialogue box ng Team Management Panel, sabi nito, ang limitasyon ng kasalukuyang team captain ay 3 tao. Ang mga manlalaro ng unang antas ay maaaring bumuo ng mga koponan na may mga manlalaro hanggang sa ikatlong antas, at ang maksimum na bilang ng mga manlalaro ay depende sa antas ng kapitan. Nakasimangot, naisip ng pangunahing karakter na ang pangunahing dahilan kung bakit nagpakita ang mga advanced na manlalaro sa mga grupo ng paglilinis ng newbie monster ay dahil napakaraming misyon para sa mga baguhan. Ang halimaw ay nakahiga sa lupa, patay. Sa itaas ng kanyang ulo ay nakasulat, Respawn. Naisip ni Ling Si ang unang antas ng karamihan ng tao na nakapila para pumatay ng mga mandurumog. Sinasabi ng isang tao sa pila na ang oras ng pag-respawn ay masyadong mahaba. Ang isa pa ay nagsasabi na ang kanyang quest ay patayin lamang ang halimaw na ito, at hiniling sa kanila na papatayin niya ang halimaw na ito. Ang isa pa ay nagsasabi na ang halimaw na ito ay malapit nang mag-respawn. Ang mga tao sa likod namin ay nagtatalo para sa isang lugar sa pila. Walang nakapirming storyline sa Heavenland, at hindi mabilang na mga quest ang napagpasyahan ng sarili mong pagpipilian. Ang pinakamahalaga para sa manlalaro ay tuklasin ang mundo at paunlarin ang karakter. Ang pag-level up sa maagang yugto ay hindi mahirap. Ang tanging kahirapan ay ang pagpatay ng mga halimaw, kaya mabagal ang pag-level up. Nakatayo si Ling Si sa tabi ng isang road sign. Nakangiti, naisip niya na mayroon siyang paraan upang mabilis na maabot ang ikalimang antas. Shopping Street. Sinabi ni Ling Si na mayroong isang rookie shop dito. 4 na tao ang nakatayo sa harap ng isang shop counter, tinatalakay ang isang cute na batang babae ng NPC. Lumapit si Ling Si at hiniling na payagang makapasa. Umalis ang purple-haired guy at tinanong kung ano ang ginagawa ng level 1 na manlalaro dito. Isang mangangalakal na may maitim na balat, lilang buhok, asul na mga mata at isang tato na may bag ng pera sa kanyang braso ang nagtanong sa pangunahing karakter kung ano ang kailangan niya. Nag-hello si Ling Si at humingi ng scroll ng initial acceleration at one-time grappling hook. Tumawa ang maitim na buhok at sinabing, isa pang hanggal na baguhan. Ang purple-haired guy ay mapanuksong nagtanong kung madali siyang mag-level up sa pamamagitan ng paglalaro bilang magnanakaw at pagbili ng acceleration scroll. Tumatawa, sinabi niya na naisip niya na naglalaro siya sa level 999 na may isang punyal lamang. Idinagdag niya na ang dalawang bagay na ito ay lumilitaw na naubos ang kanyang paunang pondo. Ang lalaki ay umabot ng may panunuya at sinabing mas mabuting ibigay ito sa kanya at dadalhin niya ito sa susunod na antas. Binigyan siya ng merchant ng scroll ng initial acceleration at one-time grappling hook. Inilarawan ng dialogue box ang paunang acceleration scroll. Antas na gamitin, anuman. Uri ng item, props. Ang epekto, pinatataas ang iyong bilis ng paggalaw sa pamamagitan ng 12% para sa 9 na segundo. Ang mga manlalaro ay maaari lamang mag-activate ng isang acceleration scroll sa isang pagkakataon. Ito ay nagkakahalaga ng 30 tansong barya, isang beses gamitin. Inilarawan ng dialogue box ang isang one-time grappling hook. Antas na gamitin, anuman. Uri ng item, props. Ang epekto, ang kuko ng kawit ay maaaring humawak sa protrusion at makamit ang redisplacement. Ang haba ng kuko ng kawit ay 3 metro. Maaari mo itong gamitin tuwing 30 segundo. Ito ay nagkakahalaga 60 tansong barya, isang
beses gamitin. Isang dialogue box ang nag-anunsyo na ang mga item ay idinagdag sa inventaryo. Pinalakpakan ng mga ngalakal ang kanyang mga kamay ng isang ngiti at inihayag na ito ay nagkakahalaga ng 70 tansong barya. Kumaway siya pagkatapos ng pangunahing karakter, binabati siya ng mabuti. Itinaas ni Ling Si ang kanyang kamay nang hindi lumingon at nagpasalamat sa kanya. Tinutukan siya ng purple-haired guy ng inis na daliri, sinabing tanga siya at hindi man lang nakikinig sa kanila. Ang maitim na buhok na lalaki ay mapanuksong sinabihan ng bida na magmadali, na tinawag siyang level 1 na tanga. Tinanong sila ni Ling Si kung gaano katagal bago nila maabot ang kanilang kasalukuyang antas. Nakakainis na sumagot ang purple-haired guy na gumugol siya ng 15 araw para makuha ang ikatlong antas. Tinanong niya kung sa tingin niya ay napakadali para sa isang baguhan na pumatay ng mga halimaw. Sumagot ang lalaking naka-helmet na naabot niya ang ikatlong antas sa loob ng 13 araw, 4 na araw bawat antas. Hindi raw masama ang bilis niya, dahil maraming tao ang nananatili sa first level kahit 10 araw. Paglingon, mahinahong sinabi ni Ling Si na naiintindihan niya ang lahat, at pupunta pa rin sila sa Novice Village sa susunod na araw o dalawa. Hindi makapaniwala ang tingin nila sa kanya at naiinis na tinanong ng purple-haired guy kung ano ang ibig niyang sabihin. Kinawayan ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay at sinabing magkikita sila sa isang araw. Ang araw ay lumulubog sa nayon. Akala niya malapit na silang magkaintindihan. Pumunta si Ling Si sa bato at sinabing naaalala niya na narito ito. Paglubog ng araw sa mga bundok ng pangunahing lungsod ng Kasfa. Ang Sunset Cake, na matatagpuan sa hilagang silangan ng pangunahing lungsod ng Kasfa, ay kahanga-hanga at tuloy-tuloy. Tinatawag itong Sunset Peak dahil ang rurok ay dumiretso sa kalangitan at tila kumukonekta sa kalangitan at lupa upang maging ang araw ay hindi dumampi sa gilid. Tumangala ang pangunahing tauhan, pinuprotektahan ang kanyang mga mata mula sa liwanag gamit ang kanyang kamay. Sa pagtingin sa paligid, naisip niya na magkakaroon ng mas kaunting mga tao dito dahil may mas kaunting mga misyon sa mga unang yugto. Ngumisi si Ling Si at naisip na mas kaunti ang mga tao, kaya walang daldal at comfortable siyang makapag-level up. Napansin niya ang isang grupo ng mga tao sa gilid. Sinabi ng lalaking may maikling kayumangging buhok na tinanggap din niya ang misyon at tila automatikong sinisimulan ng pag-uusap ang paghahanap. Sumagot ang lalaking may tainga ng duwende na nakausap niya ang isang NPC na nagngangalang Old Man sa Sunset. Sumagot ang maikling buhok na lalaki na hindi alam kung ano ang gusto ng NPC na ito. Sinabi niya na ang pag-uusap ay nag-trigger ng isang 10 minutong limitadong oras na gawain. Iniisip niya kung paano nila maabot ang tuktok ng tuktok sa loob ng 10 minuto. Sinabi ng lalaking nakahod na may mga tainga ng hayop na hindi ito magagawa sa loob ng 20 minuto, pabayaan ang 10 minuto. Idinagdag niya na ang antas ng lahat ay mababa ngayon at ang bilis ng bonus ay masyadong mababa. Maayos daw ang unang kalahati ng bundok at may kalsada doon at may lamat sa kalagitnaan, kaya kailangan nilang umikot sa kabilang panig para magpatuloy sa pag-akyat. Aabutin daw ng hindi bababa sa 6 minutes ang daanan at kung walang kalsada, mas mahirap umakyat. Ang pink-haired elf ay sumang-ayon sa mga luha sa kanyang mga mata na kung hindi mo ito makalibot, ikaw ay magiging isang puddle. Kamakaway ang kanyang mga braso, sinabi niya na tumalon din siya minsan sa pag-aakalang magkakaroon ng ilang nakatagong plataporma, ngunit nahulog lamang sa kanyang kamatayan. Galit na sumigaw ang mga lalaki na ang misyon na ito ay kasuklam-suklam, na humihiling kung sino ang nagpapahintulot sa magandang batang babae na ito na umiyak. Sinabi niya sa kanila na ginawa ng kanilang buong koponan ang gawaing ito, ngunit nabigo at naghiwalay. Sinabi nila sa kanya na huwag mag-alala at dadalhin nila siya sa ibang lugar para mag-level up. Pumayag naman siya, ngumisi si Ling Si habang nakapikit. Nakatayo ito sa harap ng tuktok, na may dialogue box sa harap nito. Sinabi niya na ang access point sa misyon ay dapat na narito sa isang lugar. Nakarinig ng yapik si Ling Si at tumalikod. Isang lalaking naka-white hoodie ang nagtatanong kung may gustong makita ang tanawin mula sa tuktok ng bundok. Isang lalaking may kulay abong buhok ang dumaan, na nagsasabing ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Nakita niya na ang matandang lalaki na may puting balbas at puting damit ay ang matanda sa paglubog ng araw. Tinanong muli ng matanda kung may gustong makita ang tanawin mula sa tuktok ng bundok.
Magalang siyang binati ni Ling Si. Tinanong ng matanda kung gusto niyang makita ang tanawin. Ang pangunahing tauhan ay sumang-ayon sa isang ngiti at sinabing, hinangaan lang ang tanawin sa tuktok ng bundok. Napansin ng grupo ng mga tao na kausap ni Ling Si ang matanda. Tinanong ng elf-eared guy kung ito ang level 1 na magnanakaw na katatapos lang dumaan. Tinanong ng maikling buhok na lalaki kung bakit ginawa rin ng isang level 1 na magnanakaw ang gawaing ito, at kung siya ay tanga. Sabi niya na nakangiti na dahil narinig niyang may iba na nagsabi na may espesyal na gawain dito, kaya pumunta siya para kunin ito. Idinagdag niya na walang masasabi tungkol sa kanyang antas at lakas, at sinabi na talagang may mga walang utak na manlalaro sa lahat ng dako. Ang duwende ay bumulalas sa sama ng loob na ang ganitong uri ng gawain ay maaari lamang makumpleto sa isang mataas na antas, at sa halip na mag-aksaya ng oras, mas mahusay na labanan ang mga halimaw ng patas at mapabuti. Sinabi niya na ikinalulungkot niya ang kanyang pagkamatay at ang oras na nasayang siya. Ang lalaking may tainga na duwende na may ngiti ay nagmungkahi na maghintay hanggang sa siya ay magmukhang tanga matapos mabaigo sa misyon. Nakatayo si Ling Si na may isang kamay sa lupa na nababalot ng lilang liwanag. Ang abiso ng sistema ay nagsasabing, kahilingan mula sa matanda sa paglubog ng araw. Tinatanggap mo ba ang misyon ng pag-akyat sa tuktok? Ang limitasyon sa oras ay 10 minuto, at magsisimula ang countdown pagkatapos tanggapin ang kahilingan. Naisip ng pangunahing tauhan na mayroon siyang lahat ng 12 puntos sa husay ng kagalingan ng kamay, para lamang sa gawaing ito. Nagpasya siyang subukang i-maximize ang kanyang pisikal na liksi at speed bonus sa pagkakataong ito. Nakasimangot, naisip niya na ito ay isang espesyal na misyon, at sa kanyang nakaraang buhay, sinubukan niyang kumpletuhin ito ng hindi mabilang na beses, ngunit sa huli, sumuko siya. Naisip niya na kung magtagumpay siya, makakakuha siya ng mga espesyal na kagamitan. Sinampal niya ang kanyang kamay sa dialogue box at nagpasya na ito ang kanyang unang hakbang sa tagumpay. Tinanggap niya ang gawain. Iniulat ng dialogue box na tinanggap nito ang kahilingan. Nakasimangot, sinabihan niya ang matanda na hintayin silang magkita sa itaas. Kalmadong tumingin ang matanda. Ang dialogue box ay nagpapahiwatig na ang countdown ay nagsimula na. Sumugod si Ling Si. Naisip niya kung paano siya nandito para manalo. Isang halimaw na parang polaka ang umiinom ng tubig mula sa lawa. Nang mapansin ang kaguluhan sa tubig, sumulyap siya at nakitang mabilis na tumalon si Ling Si. Sinasabi ng dialogue box na may 9 minuto at 58 segundo ang natitira. Ang pangunahing karakter ay mabilis na umakyat sa mga bato na may mga pagtalon. Bulalas ng duwende na ginawa niya ang gawain. Tumawa ang lalaking maikli ang buhok. Tumawa ang elf-eared guy at sinabing, inaabangan niyang makitang mabaigo siya sa misyon. Sinabi ng lalaking may maikling buhok na malapit na nilang makita siyang mabibigo. Nang marinig niya ang tandang, tinanong niya kung ano ang bagay. Itinuro ang kanyang daliri sa mountain road. Sinabi ng lalaki na hindi siya tumakbo kasama ang mountain road, ngunit pumunta sa kagubatan. Mabilis na tumakbo si Ling Si sa kagubatan. Naisip niya na ang mountain road ay ligtas at maginhawa, ngunit ito ay paikot-ikot din at mahirap ipasa. Nangatuwiran siya na ang isang tuwid na landas sa pagitan ng 2 punto ay ang pinakamaikli, at ang isang landas sa isang mountain road ay ilang beses ang distansya sa pagitan ng 2 punto. Nakasimangot, naisip niya na ang dahilan kung bakit walang lumalakad sa hindi pa maunlad na kagubatan ay dahil ang sistema ay random na lumilikha ng mga halimaw sa masukal na kagubatan. Isang malaking mouth grass monster. Naisip ni Ling Si kung paano sa kanyang nakaraang buhay, natutunan niya ang pinakamabilis na daan patungo sa tuktok para sa isang magnanakaw at pinatakbo niya ang kalsadang ito ng hindi mabilang na beses, at ang malalaking bibig na mga halimaw na damo ay ang lihim na solusyon upang mabilis na maabot ang tuktok. Ilang malalaking mouth grass monsters ang tumalon mula sa mga palumpong. Ang isa sa kanila ay sumugod sa pangunahing karakter, na ibinuka ang bibig nito ng malapad. Inilarawan ng dialogue box ang malalaking mouth grass monsters, ang pinakakaraniwang nakakainis na maliliit na halimaw sa kasukalan ng bundok. Bagamat hindi sila gaanong banta sa mga dumadaan, kung marami sa kanila, sila ay magiging sakit ng ulo. Ang balangkas ng isang punyal ay lumitaw sa kamay ni Ling Si. Tumakbo siya patungo sa halimaw, na pinaandar ang kasanayan sa backstab. Ang Ling Si ay nababalot ng dilaw na kidlat.
Inilarawan ng dialogue box ang husay, isa sa mga pangunahing kasanayan ng isang magnanakaw. Agad na lumitaw sa likod ng kaaway at talunin ang kanilang mahinang lugar. Pinsala, nagdudulot ng pinsala sa kuryente at pinsala sa armas kapag nakumpleto na ang kasanayan. Pagkonsumo, 30 mana. Saklaw ng pagkilos, 1 metro. Cooldown oras, 20 segundo. Sinaksak ni Ling Si ang punyal sa likod ng halimaw, at isang inscription ang lumitaw sa itaas ng ulo ng halimaw na nagsasabi na ito ay tumagal ng 13 puntos ng pinsala. Iniulat ng dialogue box na ang backstab ay 80% na kumpleto. Naisip ng pangunahing tauhan, nakangisi, na ito ang pangunahing punto ng kanyang pag-akyat. Sinasabi ng dialogue box na may 9th minuto at 40 segundo ang natitira. Nagpasya si Ling Si na bawasan ang oras ng pagpasa sa pamamagitan ng paghagis ng backstabs. Siya ay tumatakbo patungo sa mga halimaw na lumalabas sa mga palumpong. Ang dialogue box ay nagsasabi na may 9th minuto 30 segundo ang natitira. Sabi ng dialogue box, nagdulot ka ng maraming puot sa mga malalaking mouth grass monsters. Maraming halimaw sa likod ng pangunahing karakter ang sumugod sa kanya sa isang pag-atake. Sinasabi ng dialogue box na may 9th minuto at 20 segundo ang natitira. Napansin ni Ling Si na may ngiti na handa nang gamitin muli ang backstab. Sinaksak niya ang halimaw sa likod gamit ang kanyang punyal, sumisigaw na lumabas sa kanya ang iba. Patuloy kang sinasaksak ni Ling Si sa likod tuwing 20 segundo. Tinanong ng lalaki ang kanyang grupo kung gaano katagal ang Ling Si. Sinabi niya na pinili niya ang kagubatan, at sa gayon ay tiyak na makakatagpo ng maraming halimaw sa daan. Itinaas ng duwende ang kanyang hintuturo at nakangiting sinabi na hindi niya akalain na tatagal ito ng 1 minuto. Tumingin sa kanya ang mga lalaki, na bighani. Sinabi ng lalaking naka-green hood na napakatalino niya. Sinabi ng isa pang lalaki na naisip niya na napapalibutan ng mga halimaw ng damo, mamamatay si Ling Si sa loob lamang ng 3 segundo. Tumawa sila, tinawag siyang tanga. Sinasabi ng dialogue box na may 6 na minuto at 30 segundo ang natitira. Medyo hinawakan ni Ling Si ang isang sanga ng puno gamit ang kanyang kamay, tumalon sa kanila. Naisip niya na nakakaakit ito ng maraming halimaw ng damo. Mayroong isang malaking bilang ng mga halimaw sa ibaba. Nakasimangot, naisip ng bida na ang susunod na lokasyon ay ang Sunset Peak Rift. Habang tumatalon sa hangin, naisip niya na dapat nasa kabilang panig siya. Sa harap niya ay isang malaking lamat sa bato. Ang balon ng Ling Si ay dumaong sa isang bangin at naisip na aabutin ng hindi bababa sa 10 minuto upang marating ang kabilang panig ng bundok. Nakatayo siya sa gilid ng isang bangin at iniisip na kung tatawid siya sa lamat, ang tuktok ng bundok ay nasa harapan niya mismo. Sinasabi ng dialogue box na may 6 na minuto at 10 segundo ang natitira. Sa pagtingin sa paligid, naisip niya na dapat mayroong isang pugad ng mga halimaw ng damo malapit sa lamat. Dumiretso siya sa unahan. Sa harap ng pangunahing karakter ay isang primitive na istrukturang kahoy, kung saan mayroong maraming mga halimaw ng damo. Matapos matuklasan ang isang pugad ng mga halimaw ng damo, sinabi niya na oras na para sa grappling hook at acceleration scroll. Sinasabi ng dialogue box na activate mo ang paunang acceleration scroll. Tagal, 9 na segundo. Nakasimangot, sumigaw si Ling Si, backstab. Nagulat ang halimaw ng damo. Sa likod ng halimaw, na nakatingin sa kanya ng hindi makapaniwala, ay ang pangunahing tauhan na may grappling hook at punyal sa kanyang mga kamay. Sumigaw siya sa kanila na dalhin siya sa tuktok. Sinaksak niya ang halimaw gamit ang kanyang punyal. Paghakbang sa halimaw, ang pangunahing karakter ay tumalon mula dito, iniunat ang kanyang kamay pasulong. Tumalon ang mga halimaw, sinusubukang abutin siya. Naisip ni Ling Si na sapat na mabilis ang kanyang bilis at tiyak na makakatawid siya sa fog. Tumalon siya sa hamog, inabot ang kanyang kamay, at iniisip na nilulutas ng tuod ng bato ang lahat. Inihagis niya ang kawit pasulong at sumigaw na ang distansyang ito ay magpapahintulot sa kanya na lumipad. Pinutol niya ang kanyang mga ngipin at ang kawit ay sumabit sa isang troso na lumalabas sa bato at pinalipad siya. Nang malapit na siya sa gilid ng bangin, naisip niyang ito na ang huling hakbang na natitira. Isang halimaw ng damo ang nakatayo sa gilid ng bangin. Nang makita siya ni Ling Si, ngumisi siya, binalot ng dilaw na enerhiya,
at inilahad ang kanyang punyal. Sinasabi ng dialogue box na may 5 minuto at 30 segundo ang natitira. Ang araw ay lumulubog sa dagat. Sinasabi ng dialogue box na may 5 minuto at 20 segundo ang natitira. Ang pangunahing karakter ay lumipad sa ibabaw ng bato. Tumingin siya sa unahan. Sinasabi ng dialogue box na may 5 minuto at 17 segundo ang natitira. Lumapag si Ling Si sa isang bato. Binati siya ng dialogue box. Sinasabi ng dialogue box na ang gawain sa pag-akyat sa bundok ay natapos sa loob ng 4 na minuto at 43 segundo. Sinabi ng matanda na hindi inaasahan na narating niya ang tuktok ng bundok sa wala pang kalahating oras. Ngumiti siya at sinabi sa kanya na dumaan siya sa hamog at umabot sa tuktok, at nagkaroon ng maraming tapang at determinasyon sa kanya. Ngumiti si Ling Si at tinanong kung paano niya mararating ang tuktok ng bundok kung wala siyang determinasyon na pumunta doon sa buhay na ito. Nakatayo sila sa tuktok ng isang bundok. Sinabi ng matanda na siya ay isang kawili-wiling binata. Isang bagzo ng hangin ang nagtaas ng talukbong mula sa kanyang ulo. Nagulat ang pangunahing tauhan sa kanya. Tinawid ng matanda ang kanyang matipunong mga braso sa kanyang dibdib at sinabing nagawa niyang ma-qualified upang galugarin ang glorious power. Sinasabi ng dialogue box, dahil inabot ka ng wala pang 5 minuto upang makumpleto ang paghahanap, binuksan mo ang lihim na misyon ng Elder of the Sunset, the Herb of Glorious. Nagulat si Ling Si. Sinulyapan ang matandang naglalakad patungo sa kanya, naisip niya na hindi man lang niya akalain na bibigyan siya ng lihim na paghahanap. Inilagay ng matanda ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinabi ng may ngiti na ang kanyang determinasyon ay nagpapaalala sa kanya kung paano siya nasa nakaraan. Ibinigay niya sa kanya ang bagay sa kanyang kamay at sinabi sa kanya na tiwala siya hanggang sa punto ng pagkabaliw at naisip niyang magiging hari siya. Kinuha ni Ling Si ang gamit sa kanyang kamay at nagulat ito. Inilarawan ng dialogue box ang Dusty Proof of Glorious. Ang maalikabok na mga lumang emblema ay tila nagtatago ng isang mahiwagang kasaysayan at isang paglalakbay. Pinakintab ito ng mga dakilang tao sa kanilang karanasan at sa wakas ay maibabalik nito ang dating kaluwalhatian. Sa kanyang kamay ay isang maliit na bagay na metal na may nakatiklop na gintong mga pakpak. Nakatingin si Ling Si, nababalot ng dilaw na liwanag mula sa ibaba. Sabi ng dialogue box, binabati kita sa pagbubukas ng The Way of the Glory Secret Mission. Maghanap ng mga pahiwatig upang galugarin ang mga lihim sa likod ng icon. Pag-unlad ng gawain, 0%. Nakasimangot, napansin niya na walang tiyak na mga tagubilin at ipinapalagay na ito ay isang misyon ng pananaliksik. Naisip niya na hindi niya narinig ang paghahanap na ito sa nakaraan, kaya wala siyang ideya kung ano iyon. Sinabi ng matanda na ito ay isang gantimpala na magagamit lamang sa tuktok ng iyong karera at na siya ay nalulugod sa kanyang determinasyon. Isang malaking purple na dialogue box na may mga larawan ng mga item ang lumitaw sa harap ng pangunahing karakter. Ang dialogue box ay nagsasabi, ang Extremely Creation Set, ito ay isang espesyal na kagamitan para sa misyon ng pag-akyat sa tuktok. Mga pangunahing katangian ng kasuotan. Ang kapangyarihan ng Extremely Creation ay nagbibigay ng 1,000% na pinsala sa lahat ng mga halimaw sa ikalimang antas at mas mababa. Ang katawan ng Extremely Creation, kung ang mga ligaw na halimaw sa ikalimang antas at sa ibaba ay maaari lamang makitungo sa iyo ng 1 punto ng pinsala sa bawat pag-atake. Automatikong nawawala ang pangalan ng costume sa ikalimang antas kasama ang mga nakakabit na katangian at hindi maaaring isuot kasama ng iba pang kagamitan. Natuwa si Ling Si. Tinanong ng dialogue box kung gusto niyang gamitin ang kagamitan sa Extremely Creation Set. Kinumpirma ng pangunahing tauhan. Matapos dumaan sa purple rectangle, nakasuot ng puting light armor si Ling Si. Ngumisi siya. Ang matandang lalaki na tinanggal ang talukbong sa kanyang ulo ay nagsabi na ang kanyang misyon dito ay natapos na. Tinanong siya ni Ling Si kung sino siya. Akala niya halatang hindi simple. Tumingin sa kanya ang matanda at sinabing magkikita silang muli kung hindi siya iiwan ng kanyang desisyon sa tuktok. Nagulat si Ling Si nang marinig ang kanyang mga salita. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat, sinabi ng matanda na dadalhin niya siya sa mga taong nakatayo sa paanan ng bundok at masasaksihan nila ang kanyang pagbabalik mula sa tuktok.
Sa isang solong hangganan, sila ay tumungo mula sa tuktok ng bundok hanggang sa ibaba nito. Inilagay ng duwende ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at sinabing may sama ng loob na matagal na at hindi pa rin siya bumababa. Ang lalaking may maikling buhok ay tumawa at inakala na siya ay nabigo na sa gawain at tumakbo sa paligid, natatakot sa kahihiyan. Sumang-ayon ang lalaking may tainga ng duwende at nag-alok na dalhin siya sa isang magandang lugar para mag-level up. May napansin ang lalaking naka-green hood at tinanong kung ano iyon. May nanginginig sa langit. Lumapag ito sa harap nila, tumama ng husto sa lupa at tinanong nila kung ano ang nangyayari. Isang lalaki na may maikling buhok ang nagtanong kung ito ay isang halimaw habang nakatingin sa ulap ng alikabok. Ang duwende na babae ay sumilip sa isa sa mga lalaki at ipinapalagay na ito ay isang bug ng laro. Nagulat siya at nakatayo sa harapan nila ang matanda at si Ling Si. Ang pangunahing tauhan ay nakasandal sa kanyang kamay sa lupa at ang matanda ay nakatayo ng tuwid habang ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Kinilala nila siya bilang isang level 1 na magnanakaw. Tiningnan sila ni Ling Si na may seryosong mukha.